Seryosong tinanong ni Ye Chuan ang doktora kung gaano pa katagal kayang tiisin ng katawan ni Uncle Qiang ang kasalukuyang kalagayan nito. Bago sumagot ang doktora, muli muna niyang pinagmasdan ang walang malay na si Uncle Qiang. Matapos ang ilang sandali, sinabi niya kay Ye Chuan na kaya pa nitong tumagal ng humigit kumulang 10 oras. Nang marinig yun ni Ye Chuan, agad siyang kumilos at naghanda ng umalis. Bago siya lumabas, sinabi niya kina Miss Jiang at sa doktora na hintayin lamang nila ang kanyang pagbabalik. Samantala, sa kabilang panig, biglang naging alerto ang mga bantay ng Xia family nang may napakabilis na anyong dumating sa kanilang tarangkahan. Agad nilang hinarang ito at nagtatanong kung sino ito at kung paano ito nangahas na pumasok sa kanilang teritoryo. Sa tarangkahan ng Xia family, habol hininga at pawis na pawis si Qi Chunying habang pasan ang sugatang si Xia Beihai. Agad niyang sinigawan ang mga bantay at inutusan ang mga itong bilisan ang pagkilos upang mailigtas ang kanilang pinuno. Nang makita ng mga bantay ang kalagayan ni Xia Beihai, wala silang inaksayang oras at dali-dali nila itong inasikaso. Hindi nagtagal, sa loob ng isang silid, nakaupo si Qi Chunying at tahimik na kumakain. Sa parehong silid ay nakahiga ang walang malay na si Xia Beihai, habang naroon din si Uncle Zhao at ang umiiyak na si Xia Nanan. Dahil sa labis na pag-aalala sa kanyang ama, maya-maya ay mahina niyang tinanong si Uncle Zhao kung muli pa bang madyay gising ang kanyang ama. Kalmado namang sumagot si Uncle Zhao. Ipinaliwanag niya na ang pinuno ng kanilang pamilya ay nabigyan na ng ikalimang antas na gamot ng Xia family, ang 5th grade rejuvenation pill. Dahil dito, unti-unti nang naghihilom ang mga sugat ni Xia Beihai at wala na sa panganib ang kanyang buhay. Idinagdag pa niya na malaki ang kanilang utang na loob sa batang bayaning ito dahil nagawa nitong gamitin ang kapangyarihan ng yelo upang pigilan ang pagdurugo ng mga sugat ni Xia Beihai. Pagkarinig ni Qi Chunying sa sinabi ni Uncle Zhao ay agad siyang napalingon. Habang puno pa ng pagkain ang kanyang bibig, mabilis niyang itinanggi na wala naman siyang ginawa. Tahimik namang napaisip si Uncle Zhao habang inaalala ang mga sugat ni Xia Beihai. Noong suriin niya ang mga ito, malinaw niyang nakita ang namong yelo sa paligid ng mga sugat. Dahil sa nagyelong dugo, napigilan ang pagkalat ng mga itim na marka ng lason sa paligid ng mga sugat, isang bagay na napakahirap gawin ng isang ordinaryong tao. Dahil dito, napagtanto niya na malamang ay hindi nagsasabi ng totoo ang babaeng nasa kanyang tabi. Matapos maubos ang kanyang pagkain, agad na tumayo si Qi Chunying at ipinaalam sa kanila na maayos na ang lahat dahil natapos na niya ang kanyang misyon. Taos-puso siyang nagpasalamat sa maayos na pagtanggap nila sa kanya at sinabi niyang oras na upang siya ay umalis. Ngunit agad siyang pinigilan ni Uncle Zhao. Sinabi nito na sa palagay niya ay hindi maaaring umalis si Qi Chunying hanggat hindi pa nagigising si Xia Beihai. Nagulat at bahagyang nena si Qi Chunying sa narinig kaya agad siyang nagtanong kung bakit hindi siya maaaring umalis. Kalmadong ipinaliwanag ni Uncle Zhao na sa Qingcheng, ang Nine Heaven Alliance at sila ay walang formal na kasunduan, nananatili pa rin silang magkatunggali. Ngayong malubhang nasugatan ang kanilang family head at nawawala ang 4 na tagapagbantay na mandirigma, kailangan nilang malaman ang tunay na nangyari. Kaya tinanong niya si Qi Chunying kung ano ba talaga ang nangyari roon. Paano niya raw paniniwalaan ang kwento nito kung ito lamang ang panig na kanyang narinig? Biglang nagngit-ngit sa galit si Qi Chunying sa kanyang narinig. Galit niyang ipinaliwanag na sila ng kanyang binibini ang nagsapalaran ng kanilang mga buhay upang mailigtas si Xia Beihai. Hindi lamang daw sila pinasalamatan, kundi pinaghihinalaan pa sila ng mga ito. Seryoso namang sinabi ni Uncle Zhao na kung mapatutunayan ng family head, sa oras na ito ay magising, na totoo ang lahat ng sinabi ni Qi Chunying, handa siyang lumuhod at humingi ng tawad dito. Sa tindi ng kanyang galit, inilabas ni Qi Chunying ang kanyang malaking espada at marahas itong itinarak sa sahig. Habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa sandata, galit niyang itinanong kung sino ang maglalakas loob na pigilan siyang umalis. Kalmado lamang na sumagot si Uncle Zhao. Sinabi niya na kung ganoon ang pasya nito, huwag daw siyang sisihin kung mapipilitan siyang maging bastos. Kasabay ng kanyang mga salita, nagsimulang lumitaw mula sa kanyang likuran ang may itim na aninong tila usok. Unti-unti itong nagtipon at nabuo sa 3 na anyo ng mga tauhan ng Xia family. Walang pag-aatubili, agad nilang pinalibutan si Qi Chunying.
Nang makita iyon ni Chi Chunying, hindi man lamang siya nabahala. Sa halip, agad siyang naghanda para sa laban. May ngiti pa siyang sinabi na napakabuti ng ginawa ng mga ito dahil sa wakas ay makikita niya ang tunay na lakas ng Xia family. Ngunit bago pa man tuluyang magsimula ang kanilang labanan, muling nagkaroon ng kaguluhan sa tarangkahan ng Xia family. May isa na namang taong dumating ng napakabilis. Agad itong hinarang ng mga bantay habang nagtatakang nagtatanong kung sino na naman ang dumating sa pagkakataong iyon. Upang hindi na siya mapigilan, agad na ginamit ni Ye Chuan ang kanyang Blood Shadow Butcher. Sa isang iglap, natigilan ang mga bantay at hindi na sila makagalaw. Pagkatapos ay diretso siyang pumasok sa loob ng tahanan ng Xia family. Ngunit pagpasok pa lamang ni Ye Chuan ay bahagya siyang natigilan sa kanyang nakita. Nakita niyang kaharap ni Chi Chunying ang 3 tauhan ng Xia family na Worry ay handa nang sumabak sa labanan anumang oras. Agad namang nagulat si Xia Nanan nang makita si Ye Chuan. Mabilis niya itong tinanong kung ano ang ginagawa nito sa lugar na iyon. Nang marinig ni Chi Chunying ang pangalan ni Ye Chuan, agad din siyang napalingon at nagtanong dito. Hindi nag-atubiling sumagot si Ye Chuan. Ipinaliwanag niyang pumunta siya roon upang makita si Xia Beihai. Pagkatapos ay agad niyang tinanong si Uncle Zhao kung kumusta na ang kalagayan nito. Kalmadong sumagot si Uncle Zhao na malayo na sa panganib ang kalagayan ni Xia Beihai. Pagkatapos nito ay sinabi niyang dahil miyembro na ito ng Nine Heaven Alliance, lalo na pagkatapos ng paligsahan sa pagpasok sa kolehiyo, dapat ay alam na nito ang tunay na nangyari. Ipinaliwanag niyang sinabi lamang ng batang bayaning babae na may isang tao mula sa Nine Heaven Alliance ang nagligtas kay Xia Beihai. Kaya direkta niyang tinanong si Ye Chuan kung totoo nga ba ang sinabi nito. Kalmado namang tumanggaw si Ye Chuan at sinabing totoo iyon. Ipinaliwanag niya na malubhang nasugatan si Xia Beihai habang pinipigilan ang isang demonyo. Nagulat si Uncle Zhao nang marinig iyon. Agad niyang tinanong si Ye Chuan kung ang tinutukoy nitong demonyo ay mula sa demon race. Sa sandaling iyon ay tila may naalala si Uncle Zhao. Doon niya napagtanto na hindi katakatakang napakaitim ng mga marka ng lason sa paligid ng mga sugat ni Xia Beihai. Ang mga sugat na iyon ay tunay ngang dulot ng mga nilalang mula sa demon race. Nagtaka naman si Chi Chunying at agad na nagtanong kung alam pala ni Uncle Zhao ang tungkol sa demon race. Dahil dito ay nagsimulang magkwento si Uncle Zhao. Ipinaliwanag niya na matagal ng panahon ang lumipas nang minsang harapin ng ama ni Xia Beihai na si Xia Nanshan ang isang halimaw sa loob ng Secret Realm na nasa ilalim ng jurisdiction ng 4 na dakilang pamilya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, si Xia Nanshan mismo ang nagselyo sa Secret Realm gamit ang isang napakalaking bato. Naalala rin ni Uncle Zhao na minsan ay ikinwento ni Xia Nanshan na ang halimaw na umatake sa kanya ay nagmula sa demon race. Nang marinig iyon ni Xia Nanan, agad niyang tinanong si Uncle Zhao kung ang ibig bang sabihin noon ay may kaugnayan sa demon race ang biglaang pagkamatay ng kanyang lolo. Kalmadong sumagot si Uncle Zhao na hindi niya alam ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niyang noong panahong iyon ay napakabata pa ni Xia Beihai. Bago pumanaw si Xia Nanshan, ipinagkatiwala nito sa kanila ang isang habilin na huwag silang papasok sa loob ng Secret Realm. Nang marinig iyon ni Ye Chuan ay may bigla siyang napagtanto. Naisip niyang malamang na may isang demonyong nakasilyo sa loob ng Secret Realm na nasa ilalim ng jurisdiction ng Xia family. Dahil dito ay agad siyang nagpasya sa kanyang isipan na kailangan niyang humanap ng tamang pagkakataon upang mapatay ang nilalang na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Ye Chuan at tinawag si Uncle Zhao. Magalang niyang ipinaalam na ang tunay na dahilan ng kanyang pagpunta roon ay upang humingi ng isang pabor. Wala namang naging pagtutol si Uncle Zhao. Sinabi niyang minsan nang iniligtas ni Ye Chuan ang kanilang binibini, at ngayon naman ay ang Nine Heaven Alliance na kinabibilangan nito ang nagligtas kay Xia Beihai. Dahil dito, sinabi niyang anuman ang hilingin ni Ye Chuan ay sabihin lamang nito at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matupad iyon. Kalmado namang sinabi ni Ye Chuan na ang hinihiling niya ay isang 5th grade rejuvenation pill. Sa sandaling marinig iyon, natigilan si Uncle Zhao at hindi agad nakapagsalita. Agad namang sumingit si Xia Nanan at ipinaliwanag kay Ye Chuan na iisa lamang ang kanilang 5th grade rejuvenation pill, at naibigay na nila iyon sa kanyang ama upang mailigtas ang buhay nito. Bigla namang nabahala si Chi Chunying.
Agad niyang tinanong si Chuan kung para saan nito gagamitin ang 5th grade rejuvenation pill. Nag-aalala niyang itinanong kung may nangyari ba kay Miss Jiang. Agad namang umiling si Chuan at mahinahong sumagot na ang hinihingi niyang 5th grade rejuvenation pill ay gagamitin niya upang mailigtas ang buhay ni Uncle Qiang. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.